Praise God. Hallelujah. Shout hallelujah. Sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos na lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos na lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalagitnaan. Dakila ang iyong Iparanas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Nandito at maging yung mga nasa online, Lord, umangat, tumaas ang level ng aming uhaw at gutom sa iyo, Panginoon. Patuloy ka, Lord God, hallelujah, kumilos, O God, and continually mold us, Lord God, in accordance to your image and likeness, O Lord God. As we study your word, O God, let that anointing, wisdom and understanding, Lord, flow unto us, O Lord God. Abutin mo ang bawat isa, pati yung mga nasa malayong lugar, Panginoon. Ikaw ang gumawa, kumilos, O Lord God, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen and amen. Take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Anything and everything na gagawin natin, make it truthful. Katulad nga sabi ko noon na kung saan, hallelujah, yung tatlong foundational natin, na kung saan maging lifestyle talaga natin, number one, ay dapat lifestyle natin to. Ano yun? Nagde-devotion, ano pa? Sino yung nakakaalala nito? Devotion, ano pa? Tapos nagla-life group, ano pa? Nagsa-Sunday service, ano pa? Umaten ng training. Praise God. Tapos yung 4 traits of a disciple, ano yun? Worshipper, ano pa? Obedient, ano pa? Servant, at saka giver. Pagkatapos yung 4 levels of relationship. Ano yan? Be truthful, ano pa? Be, ano yun? Yung nasa isip, nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko, tingnan nyo nga. Ano yan? Yung naisip mo, thoughtful, truthful, fruitful, and trustworthy. The highest level of relationship is trustworthy. Pag ikaw pinagkakatiwalaan na, yun ang pinakamataas na level ng relasyon. Praise the Lord. Amen. Kaya mahalaga po na lumalago ang bawat isa. Bawat isa nagle-level up. Praise God. Hallelujah. Walang exempted. Walang exempted. Lahat po. Praise God. Amen ba? Lahat lumalago. Walang exempted. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Yan. Praise God. Kaya be sure na kung saan ay hindi lang pinakikinggan ang salita ng Diyos. Dapat ina-apply ang salita ng Diyos. Amen. Ang pinaka-trahedya sa buhay ay yung alin? Yung bang pambihira, nasa iyo na, napakawalan mo pa. Sabi ko nga, ngayon may mga pangyayari na tumagal pero bumilis. Pero ang pinakamahirap, yung nasa iyo na, napakawalan mo pa. Yan ang pinakasayang sa lahat. Praise God. Hindi ito religion, tayo ipinapasok ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya dapat ang tingnan natin yung uhaw at gutom natin sa Diyos. Andito tayo sa level na kung saan, kaya nga huwag nyo lang ilagay dito sa isip pagkatapos hindi ginagawa. Kasi sa level tayo, pinag-uusapan natin about faithfulness. Mag-manifest talaga. Kasi pag hindi ka naging faithful,
Kaya nga, authentic believer are faithful believer. Ang mga faithful po ay praise God, dapat establish yung uhaw at gutom ng Panginoon. Nasubukan nyo na bang kumain sa isang kainan na nakakakain naman kayo lagi doon, pero nung kumain kayo, biglang parang iba ang lasa. Sumarap? Bakit kakaiba yata yung luto ngayon? Bakit masarap yata ngayon? Nasubukan nyo na. Halimbawa lang, may patalastas sa Chowking, o kaya sa Jollibee, o kaya sa McDo, o kaya Peri-Peri. Dati ka naman kumakain doon, ba't parang iba ngayon ang luto? Ba't parang masarap? Parang masarap. At nung sabi, di ba masarap yata? Oo. Pero nalaman mo, you found out na kaya pala masarap ang panlasa mo kasi parehas kayong gutom. Naintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Alam mo ba, pag gutom ka, walang pagkain na hindi masarap. Totoo ba yon? Pag gutom ka, walang pagkain na hindi masarap. Di ba? Ang sarap kahit nga matabang, masarap pa rin eh. Lahat na ngayon, bakit? Gutom ka. Dapat yan ang matutunan ng bawat isa, yung gutom mo sa Panginoon, yung uhaw mo sa Diyos. Kasi pag gutom ka at uhaw ka, praise God, kahit anong sitwasyon, hindi po pwedeng hindi ka a-attend, hindi po pwedeng hindi ka mag-worship. Hindi po pwede. Kaya pa? Sigurado kayo? Pag gutom at uhaw ka, mahirap malate. Pag gutom at uhaw ka. Pag gutom at uhaw ka, kahit wala kang kasama, pupunta ka. Praise the Lord. Amen? Kaya pa. Pag gutom at uhaw ka, hindi ka matampuhin. Praise the Lord. Kaya nga pinag-uusapan natin dito, authentic believer. Authentic believer are faithful believer. Praise the Lord. Amen. Praise God. Kaya nga, daanan ko lang sandali at itutuloy ko yung pinag-uusapan natin. Daanan ko sandali yung pinag-usapan natin last week. Para sa ganun, maalala nyo. Pag hindi nyo maalala, wala lang kayo. Hindi kayo nakinig last week. Yeah. Praise God. At last week, praise God, baka naman ang naalala nyo lang last week ay yung pagtapos ng service na nagkaroon ng tanungan dito. Baka yun ang hindi nyo makalimutan. Siguro yun hindi makalimutan ni Jeff. Yung tanungan dito, na kung saan, nakalimutan mo ba yun, Jeff? Hindi mo makalimutan. Hindi mo ba makalimutan na si Jeric hindi nakasagot? Praise the Lord. Praise God. Kaya, yun, daanan lang natin. Yung tatlong klase ng tao, saan ka? Dahon, sanga, o ugat. Praise God. Dahon, sanga, o ugat. Tanong, alin ang pinakamahalaga dun? Pinakamahalaga? Lahat. Praise God. Although, na may puno na isang prutas na pag walang dahon, ibig sabihin may bunga. Alam niyo yun? Anong puno yun? Siniguelas. Siniguelas. So, tingnan niyo. Pag oras na ang siniguelas, wala ng dahon, ibig sabihin nun, bunga. Itik sa bunga. Mahalaga ang dahon. But the thing is, hindi ka pwedeng dahon. Bakit? Madaling malaglag. Kaya kung dahon ka, madali kang malagas. Praise God. Madali kang malagas. Ano pa? Madali kang maagnas. Pangit yung maagnas, wag yun. Praise God. Sanga, nagkakabunga, pero nababali. Nakawala. Pero yung ugat, nagbibigay ng buhay. Praise God. Nagbibigay ng halaga. Kahit anong sitwasyon, hindi siya nawawala. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya yun, okay. Naalala nyo ba yun? Sabi ko, never perfect but always genuine. Praise the Lord. Okay, amen? Okay, hallelujah. Okay, kaya tandaan nyo, babasahin ko lang to, yung 24:13 ng Matthew, but the one who endures the end will be saved. Hallelujah. Mahalaga yun, ha? The one who stands firm to the end will be saved. Praise the Lord. Glory to God. Okay, next pa. Reasons why we must be faithful. 4 lang yata nabigay ko nun eh. Okay. Alima ba? Number 1, our God is a faithful God. Bakit tayo dapat maging faithful? Kasi ang Diyos natin, faithful. Pambira naman yung nag-alay ng buhay, tapat, pagkatapos ikaw hindi magiging tapat. Subukan mo na kung saan umibig ka, naging tapat ka sa Kanya, pero hindi naman naging tapat sa'yo.
Praise God. Kaya nga, wag natin gagawin sa Diyos yun. Praise the Lord. Amen. Pero mo, yung si Lord na i-snub mo, pero yung jowa mo hindi. Praise God. Tapos na yon. Number 2, faithfulness is one of the fruit of the Holy Spirit. Kasama yon sa bunga ng Espiritu Santo. Yung alin? Katapatan. Nasaan yan? O, nasa Galatians chapter 5, verse 22. Praise God. Hallelujah. Isa-isayin nyo na lang yun, kasi review na lang to eh. O, in-advance ko. Number 3, faithfulness is something that you can be proud of. Alam mo, pag tapat ka, alam mo, karapat dapat na ipagmalaki ka talaga. Mahirap kang kalimutan yung tapat. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nila, endangered na raw yung mga tapat ngayon. Hindi ho totoo yun. Yung mga totoong believer ay tapat dapat. Amen. Praise God. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka ha. Praise God. Kasi, sino ipagmamalaki mo? Ipagmamalaki mo talaga yung taong tapat eh. Oh, sino yung kaibigan mong hindi mo makakalimutan? Si Jeff. Ayos ah. Oh, di ba? Yung tapat mong kaibigan. Sino rito yung may kaibigan pa na since nung elementary? Eh, mayroon pa rin silang kontakan until now. Sa edad, pag nasa college ka, eh, okay lang yun, natural lang yun. Pero sa tulad ng edad ko, naintindihan ni Louie, kasi magkaedad kami. Praise God. Diba? Yung bang matagal ka, senior ka na, pero may kaibigan ka pa ng elementary, hindi dahil sa isang lugar kayo. Magkalayo kayo, pero hindi pa rin kayo nagkakalimutan. Meron akong ganung kaibigan. Until now, may kaibigan ako ng kung saan, nasaan siya? Nasa US. San Francisco, US of A. Praise God. Yan yung lagi kinukwento ko rito na kung saan 3 na kurso ang tinapos niya. Sa Pilipinas, CPA siya. Nag-abroad siya. At nung nag-abroad siya, ay praise God, nag-aral siya sa France. Pulmonary, hindi, culinary. Praise God. Naging chef. Pagkatapos nun, sa France yun at may board pala yun sa France matindi. Ay puro pagkain yan, nagkasakit siya. At nung nagkasakit, sabi raw ng doktor niya, kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, umalis ka sa kusina. Sinabihan siya ng doktor, walang biro yun. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, umalis ka sa kusina. Paalala sa lahat sa atin yan. Praise the Lord. Kaya anong ginawa? Bumalik ng US at nagano siya aeronautical, naging pilot at doon siya nag-retired as pilot. Alam mo naman, parang hindi naman ako matalino. Sabi ko, hindi ka matalino, pare ko. Pambira, 3 kurso. License lahat. Pambihira yan. Pambihira sa niya. Pero, praise God. Kaibigan ko yun, since elementary. Grade 5. Imagine. Purihin ng Diyos. Mga hindi mo makakalimutan pag mga naging tapat mong kaibigan. Praise the Lord. Praise God. Sino makakalimot? Kay Marimar. At sino bang kapartner ni Marimar? Seryo? Anong pulgoso? Ayos pero, biruin nyo, imagine, kasama natin, member natin sa ABCI, si Ding Dong at saka si Marian, nandyan sila. Praise the Lord. Grabe, praise. At saka, yan pala si Marian at saka si Ding Dong ay elementary friend na yan pala. Kung hindi ako nagkakamali, Okay, hindi ako nagkakamali. Praise the Lord, Kinder? Pambira, Grabe, Praise the Lord. Okay. Pulgoso, nang bagong nalaman yan, Ano yung pulgoso? Aso? Ayun, naalala ko tuloy si Pochi. Sa tuwing pag-gising ko,
Pochi. Tapos pagbababa ako, babukas ako ng pinto, Pochi. Pagbaba ko, Pochi, sisilipin ko dun sa ano. Tapos tatabi sa akin, wag na lang, naiiyak ako. Naiiyak ako. Pambira. Kasi bakit yung tapat na kaibigan ng aso, ha? Tapat na kaibigan ng aso. Although nung bandang huli niya talaga ay ay medyo nangangamoy si Pochi noon dahil sa sakit niya eh. Nag-ano siya eh, anong tawag doon? Nagdi-discharge siya, ganun-ganun. Pero still, pambira. Makikita mo lang siya kumikiwit-kiwit yung natutuwa ka eh, pambira. Tapos nung maalala mo, nilagay na siya sa kahon. Tapos praise the Lord. Yan. Kaya sabi ko, ayoko muna mag-aaso. Yun, si Polgoso na lang. Praise the Lord. Ano ba yan? Number 4, faithfulness is powerful. It can win favor. Powerful ang faithfulness. Mag-earn yan ng favor. Hello, amen? Hallelujah. Tingnan nyo, di ba? May mga nakakapulot ng mahalagang bagay o malaking halaga na pag sinusoli, di ba may reward? Na kahit hindi after sa reward sinasam, ibinibigay pa rin, isinosoli pa rin. Yan ay pagiging honest and pagiging faithful. Praise the Lord. Amen? May reward yun. Praise God. Kaya nga, babasahin ko lang, Proverbs 3 verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. Praise God. Sa ulo ko yung verse na yan eh. Almost memorize ko yung Proverbs chapter 3 verse 1 and 10 sa katuturo lagi. Yung Proverbs chapter 3 verse 1 to 10. Sa heart ko na po yun. Well, hindi lang sa isip. Hindi Praise God. Kaya, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them in the tablet of your heart. Noon pa man din pala may tablet na. Praise the Lord. Glory to God. O anong blessing nun? Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Faithfulness brings favor of God. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Number 5. Inabot ko ba to? Number 5. Faithfulness brings fear of the Lord to overcome evil. Pag faithful ka, alam mo, kahit ang daming tukso dyan, kahit ang daming kasalanan dyan, hindi mo papatulan sa kadahilan ng dahil sa katapatan mo sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Ma-overcome mo mga tukso, ang kasalanan, basta tapat ka sa Diyos. Amen. Praise God. Hindi mo po pwedeng, paano naman magkakaganito ko yung paligid ko ganito. Hindi yan magiging katwiran pag tapat ka sa Diyos. Amen? Pag ikaw estudyante, lahat sila nangungopya, taas ang grade nila, kaya ako mangungopya na rin. Hindi yan katwiran. Sa mga empleyado, lahat sa nila ginagawa. Alam nga naman, hindi ako gagawa, lugi ako. Hindi yan katwiran. Praise God. Kaya mong pagtagumpayan yan pag ikaw ay tapat sa Diyos dahil alam mo na may nakakakita. Walang taong nakakakita, may Diyos na nakakakita. Amen? Hallelujah. Basahin ko lang tong note na to. We meet everyone for a reason. Lahat ng mga nakakasama natin may dahilan. Either they are a blessing or a lesson. Praise God. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Blessing ba yan o lesson yan sa'yo? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I repeat, ganda nito. We meet everyone for a reason. Either they are a blessing or a lesson. Yan. Praise God. Sa'yo, Jeff, si Jeric, is he a blessing or a lesson? Huwag ka nang sumagot. Praise the Lord. Praise God. Bakit? Magsasagutan kayong dalawa. Tsak, babawi din yan eh. Yan. Praise God. Yeah? Is he a blessing or is she a blessing or a lesson? Praise the Lord. Sabihin mo na lang, appreciate mo na lang, thank you. You are a blessing and a lesson as well. You are a blessing and a lesson as well. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Okay. Hallelujah. Bakit pabalik? Mali pala yung napindot ko. Pambihira. Number 6. Basahin ko pa to.
alalahanin niyo ito. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Ganda, no? Ang ganda. Ang ganda. Touch ba kayo dyan? Praise God. Oh. You can't go back and change the beginning, but you can start. Bakit wala dyan? Uy, asan kayo? Praise God. Wala pa tayo sa number 6. Lagpas. Yan. You can't go back and change the beginning, but you can start. You can start where you are and change the ending. Wow. Praise God. Number 6. Yeah, number 6. Faithfulness brings manifestation of great things. Do you want that? Do you want that? Praise God. I repeat, anything na naririnig dito dapat ina-apply. Praise the Lord. Hindi yan kinakalimutan. Dapat ginagawa. Praise God. Aanhin mo yung pinag-aralan mo na hindi mo naman ginawa. Hindi mo natutunan yan. Praise God. Yung bang alam mo sumagot ng tama pero hindi mo ginagawa ng tama. Wala yun. Kapayumbabawan po yun. That's only a religion. Religion cannot save you. Only your relationship to God. Ang pinakamahirap sa lahat. Mamaya dadaanan ko. Okay. Okay, praise God. Faithfulness brings manifestation of great things. Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Praise God. I repeat. Thoughts become things. Nasa isip. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Praise God. Naalala ko yung, balikan ko nga yung last week na kung saan, saan ba yung sabi ko na kung saan, kung ano yung, saan ba yun? Hindi ko makita. Sandali lang. Praise God. So, whatever your brain believes, your body will achieve. I repeat, whatever your brain believes, your body will achieve. Yan, praise the Lord. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Okay, thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Isaiah chapter 25, verse 1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Things planned long ago. Praise the Lord. Glory to the living God. Ano yung sabi na? For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Those things are planned long ago. Praise God. Kaya mga kapatid, maging tapat tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa assignment natin. Maging tapat tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa church, maging tapat tayo sa leader natin, maging tapat tayo sa assignment natin. Saan man tayo naroon, maging tapat tayo. Bakit? It will bring manifestation of great things. Hallelujah. Sa God's Word translation yan, O Lord, you are my God. I will highly honor you. I will praise your name. You have done miraculous things. You have been completely reliable in carrying out your plans from long ago. Praise God. Kapatid, yung plano ng Diyos. Remember Jeremiah 29:11? Sino nakakaalala ng Jeremiah 29:11? Sino? Sige, recite. Jeremiah 29:11. Sino ang tatayo? Recite. Go. Tayo. Yung nakakaalala. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Anong version yan? Hindi ko masabi ko sa'yo kung tama o hindi, kung anong version muna. Sige, recite. Pag-recite nyo, pagtayo nyo, sabihin nyo anong version. Kasi hindi ko alam kung anong version yung sinimulan mo eh. NIV? No. Kung NIV, mali. Praise God. Joy. Anong version yan? Lakas.
Very good, Joy. Tinignan mo kasi bago mo... Hindi. Praise the Lord. Tapat ka, hindi mo talaga sinilip, ha? Yun. Praise God. Palakpakan naman yun si Joy. Yan. Praise God. Yun doon nagsisimula. For I know the plans I have for you. The Lord has a plan for us. Plans to give you and not just a future, a good future. Plans to what? Prosper. Biruin mo, may planong ganun si Lord. Mangyayari yan kahit matagal na yung pangako yan, nananatili, sariwa yung pangako. Mangyayari yan. Ang problema, paano nangyayari? Lumalayo ka sa Diyos. Ang problema, paano nangyayari? Hindi mo ginagawa yung pinagagawa ng Diyos. Oh, praise the Lord. Paano mangyayari? Kaya nga plans from long ago. Praise God. Hallelujah. Kaya tuloy-tuloy lang. Ano yung number 6? Faithfulness what? Brings manifestation of great things. Amen. Kaya nga nangyayari yun. Ano yun? Kung kailan tumagal, saka naman bumilis. Hindi yan katapat ng gusto kong bumait, pero di ko magawa. Iba yun. Praise God. Okay. Next level. To, faithfulness has long-lasting effect. Praise the Lord. Alam mo ba, na ang katapatan, may long-lasting effect yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Tatagal. Ang relasyon na may katapatan, tatagal. Praise God. Ang relasyong Marian Dindong, tatagal. Praise God. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Praise the Lord. Pag tayo ay may katapatan sa Diyos, hallelujah. Ano man ang mangyari, tayo ay nasa karyan ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Look at this. The legacy of heroes is the memory of great name and the inheritance of a great example. Ang legacy daw ng heroes is the memory of what? A great name. Tingnan, pag sinabing hero, di ba, hindi makalimutan ang pangalan. Praise God. Sinong hero ang hindi mo makalimutan, Jeric? Bakit ka na pa? Ba't ka na pa? Sino? Ano ba? Yung dati na lang, yung noon, yung patay na. Yung patay na. Sino? Lastic man ka dyan. Sinong hero ang hindi mo makalimutan? Ano, sino? Si Papay? Ano ba? Pambihira. Hindi makalimutan. Sinong wala ka alam na hero? Ikaw, Jeff, sinong hero hindi mo makalimutan? Andres Bonifacio, pambira. Andres Bonifacio, atapang atao, alaban agera, aputol atenga, auwi bahay, apalo atatay, abigyan isang tinapay. Pambira, ayos kayo, Praise the Lord. Sinong hero ang hindi mo makalimutan, Donnie? Macario Sakay. Nakalimutan ko siya. Anong ginawa niya? Ganon? Sige na nga. Praise the Lord. Legacy of heroes is the memory of a great name and the inheritance of a great example. Wow. Kaya nga, pagdating sa Bible, meron pong listahan ng heroes of faith. Sino nakakaalam? Listahan ng heroes of faith. Sino nakakaalam? May 20 pesos loan. Sino nakakaalam ng heroes of faith sa Bible? List of heroes of faith. Hebrews 11. Hebrews 11 heroes of faith na tinatukoy. Andun yun sa chapter 11. Praise God. Hindi mo sila makakalimutan. Makakalimutan nyo ba si Abraham? Praise God. Na kung saan sinagot ang kanyang panalangin, binigyan ng anak kahit na baog na ang kanyang asawa. Na kung saan nagkaanak si Sarai at the age of 90, si Abraham naman at the age of 100.
Isipin nyo na lang, si Sarah na 90 years old, na gaganyan-ganyan na lang. O bakit? Buntis ako. Biriin mo yan. Pinaniwalaan nila at pinanghawakan ng pangako ng Diyos. Even though, 25 years na, bago natupad. Praise God. Hello, amen? Hallelujah. Kaya may mga hindi ka makakalimutan. Bakit? Dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. Oh, tingnan nyo to. Alam nyo to. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Nabalitaan nyo na ba yan? Di ba? Minsan, di ba? Naupo ka sa isang puno. Praise God. At nagbigay ito ng ng lilim. Praise God. Bakit ka nakaupo doon at nabigyan ka ng lilim? Huwag mong kalilimutan na may nagtanim noong puno na yun. Praise God. Kaya yung gumawa, mga kapatid, mahirap makalimutan. Amen. Dalawa yan. Yung gumawa, hindi makalimutan. Yung walang ginagawa, mahirap din makalimutan. Praise the Lord. Kaya mas maganda, paano ka naaalala? Praise God. Pero ito, ganda nitong punong ito. Praise God. Sa puno ng baliti, malilim. Pero mamulto. Wag na lang. Praise the Lord. Kaya, paano ka paano mo alalahanin yung mga bagay o mga taong dumaan sa'yo? Ganito. How do you treat your mentor who helps you? Malalim kayo mag-isip. Tahimik kayo. Ano pa? The people who invest their lives in you. Sino yung mga yun? Like for example, your teachers. Kung ikaw ay professional na ngayon, ikaw ay licensed na ngayon, kaya ka ganyan, merong mga nagturo sa'yo. Kahit nung preschool, hindi mo makakalimutan. Praise God. Nung panahon namin, wala pang preschool. May bayad yun noon. Hindi. Pre. Ang tinutukoy ko, hindi free. Wala. Grade 1 lang noon eh. Kasi noon, sa probinsya namin, basta't abot mo na tenga mo, pwede ka na mag-grade 1. Ang batayan, ganito. Abot mo na tenga mo. Ganun ang batayan. Pag-abot. Kaya, ako number 2 sa pilahan eh. Maliit ako eh. Number 2 eh. Kaya ganyan, muntik ko nang hindi maabot ang tenga ko. Ganyan lang. Ang number 1, yung pinsan ko. Lahi kaming matatangkad eh. Tanya si Charmaine. Ganyan, abot mo na tenga mo, pwede ka na mag-grade 1. Umabot ako ng konti. Konti lang, buti na abot ko. Pero yung iba naman, nakaklase ko, abot na abot. Bakit? Sabi niyo, bakit? Mga repeater na yun eh. Praise the Lord. Paano mo nalala? Meron akong isang teacher na hindi ko makalimutan. Elementary. Grade 5 and 6. Saan? Dito ako sa Maynila, grade 5 and 6. Sa Ramon Magsaysay Elementary School. Di ko makakalimutan yung teacher ko. Until now, di ko siya makalimutan. Siya ang advisor ko at siya rin ang teacher ko sa math. Paano ko makakalimutan? Pambihira. Ang galing magturo nun. Pero, pag oras yung tinuturo mo, nagtanong siya, di mo masagot. Dito. Buti na lang, wala nang patilya ito. Pero pag walang patilya, eto ang hawak. Tapos, babalikan ka na isa-isa yung talagang tinutukan kami. Kaya nga, grade 5 pa lang, yung table of multiplication sa ulo ko na. Siyang naging dahilan kung bakit mabilis akong magkwenta. Na number 1 kong natutunan, mabilis akong magkwenta. Kaya kong magkwenta, siyempre may limit lang yung, pero kaya kong magkwenta ng sa isip lang ng hindi nagaganyan. Hindi ko siya nakakalimutan. Bakit? Isa siya sa nagturo. Na kung saan, praise the Lord. Hallelujah. Meron din ako hindi makalimutan na professor nung college. Sa spherical trigo. Na iniiwasan ng mga estudyante sa amin sa PMI. Pamantasang maraming Ilocano. Bakit? Tapang nun, daming binabagsak nun. Pero naging curious ako. Yung pala, ang galing magturo. May mga taong ganyan na nagturo na hindi mo makakalimutan. Your teachers who taught you, your parents who gave their best to help you reach your dreams.
And most of all, our God who gave everything unto us. Hello, amen? Paano? Kasi, pambira, ang Diyos, siya ang lumalang sa atin, siya ang nagbigay ng buhay sa atin, siya ang lahat. Pagkatapos, gaganon-ganunin mo na lang. Karapat-dapat na ipaglaban mo, pananampalataya mo sa Diyos na buhay na ito. Bakit? Tapat siya. Karapat-dapat lamang na ibigay mo ang lahat. Praise the Lord. Hello? Amen? Amen ba? Andyan, buhay pa ba kayo? Kala ko hindi na eh. Praise the Lord. Glory to God. Mabigat ba masyado yung sinabi ko? Hallelujah. 1 Kings chapter 15, verse 1. In the 18th year of the reign of Jeroboam, son of Nebat, Abijah became king of Judah. Verse 2. And he reigned in Jerusalem 3 years. Gaano katagal? Bakit? Nakudita yata. His mother's name was Maacah, daughter of Abishalom. 3. Look at this. He committed all the sins his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. Look at this. Sino to? Si Abijah. Na ano? Anak ni si Jeroboam, son of Nebat. Yan po, si Abijah became king of Judah. Tingnan nyo, sabi niya, his heart was not fully devoted to the Lord his God. Just like, hindi katulad ni David. The heart of David, his forefather had been. Sabi nun, verse 5, for David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Tingnan mo si Abijah. Half-hearted. Sabi niya, lahat ng ginawa ng kasamaan ng kanyang tatay, ginawa niya. Hindi katulad ni David, na fully devoted kay Lord, faithful kay Lord. Hindi siya makalimutan. But the thing is, tingnan mo for David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life, except in the case of Uriah. But the thing is, tingnan nyo, nagkamali rin si David. Nagkasala rin si David. Praise God. Si David, anong naalala mo kay David? Siya po yung naninilip nung nanliligo si Bathsheba. Nung naalala mo kay David, siya po ang pumatay kay Goliath. May mga kapalpakan siya, may kamalian siya. Pero, faithful unto the Lord. Yes, bumagsak si David kay Bathsheba. But the thing is, alam niyo ba? Pinagsisihan niya yun. At nung pinagsisihan niya, matanda na siya. Inoopera ng bata, tinanggihan niya. Natuto siya. Na-rebuke siya ni Nathan. Pero dumating ang time, mga kapatid, binibigyan ng batang babae, tinanggihan niya. Your faithfulness unto the Lord, brings you to the holiness of God. Praise the Lord. Yes, may mga nakaraan ka ng mga bagay ng... But the thing is, hallelujah. Dahil sa katapatan mo, later on, hallelujah, ang tukso, mapaglalabanan. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya, mga kapatid, panatiliin natin ang katapatan natin. Pero hindi lang sa mga tukso, at hindi lang pag may nakakakita. Higit sa lahat, pati sa assignment natin. Dahil pagharap natin sa Diyos na buhay, titignan at tatanungin niya, yung assignment natin, ginawa mo ba o hindi? Wala tayong maililihim at may pagsisinungaling sa Diyos na buhay. Hello, amen? Kaya nga, pati yung pagla-life group mo, titingnan ng Diyos ang katapatan mo. Pati yung dinidisciple mo, kung pinabayaan mo, later on, hallelujah, pagsusulit mo sa Panginoon yan. Praise God. Hallelujah. Kasi binigyan ka ng pagkakataon. Kaya nga, salamat sa Diyos sa mga nanumbalik. Praise God. Buti si Jeric nakabalik. Kaya nga, pag ikaw bumalik, Jeric, lubos-lubusin. Praise God. Pag bumalik, tuloy-tuloy. Walang pa-absent-absent.
Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Bakit? Si Jeff, nakabalik. Oh, praise God. Ito, last nito, ay ewan ko kung anong year ka. Hindi ko rin matandaan. Anong year yun? Mga anong year? 2017? 15? 2015? Hanggang anong oras? Hanggang anong year ka? 15 hanggang 15 lang. 15 hanggang 15 ka lang, Magkakaklase ba kayo? Magkakaklase? 15 hanggang 15 ka lang. Pambihira. Praise the Lord. Oh, glory to God. May curfew ka dati? Hindi daw niya alam. Oh, praise the Lord. Kaya tingnan mo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nagbibigay siya ng pagkakataon. Hello. Amen? Kaya, naku po. Let's be faithful. Pinagkatiwalaan. Lubos-lubos ang pagtitiwala. Panginoon. Pagkatapos, babaliwalain mo. Glory to God. Hello. Amen? Saan ko ng konti para maabot natin yung gusto ko. Hindi man natin matapos. Sana maabot ko yung tingnan to. The things you do for yourself are gone when you are gone. Sa totoo. Pag wala ka na, yung mga ginawa mo, makakalimutan din eh. But the things you do for others remain as your legacy. Paano kung wala kang ginagawa? Puro sarili lang iniintindi. Kasi yung ginawa mo para sa sarili mo, makakalimutan yun, mawawala yun. Pero yung ginawa mo sa iba, paano ka naalala? Paano pag tinanong ka, pagharap mo sa Panginoon, anong ginawa mo? Kumain po ako lagi sa eat all you can. Ako pambihira. Yung ang pagkain na masarap, hindi mo makakalimutan. Hello, amen? Minsan ko lang naranasan, hanggang ngayon, hindi ko pa makalimutan. Yung nung kumain kami sa Mulitos. Hindi makalimutan. Praise God. May pinagkainan sa amin na kung saan isang Chinese na niyaya kami. Kasama ko si Charmaine noon. Kaming dalawa lang. Praise God. Hindi ko makalimutan. Nalaman ko, meron pala sa BF. Sinubukan namin kumain. Parehas ang lasa. Sa pagkain, hindi mo makalimutan. Paano yung mga bagay na ginagawa mo? Come on! Hello! Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Let's look at David. Tingnan niyo si David. Ulitin ko. Kasala din siya. Kasala din siya. Praise God. Hallelujah. Tingnan siya. Verse 3. 1 Kings 15:3. He committed all the sins his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. For, nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. No pa, 5. For David had done what was right in the eyes of the Lord. Hindi nakakalimutan yun. Praise God. Kaya nga sa lahi ni David, lumabas si Jesus. Praise God. Amen po ba yun? He was an excellent leader. Glory to God. Hallelujah. Kaya kapatid, huwag lang sarili natin inintindi natin. Huwag mo lang pasayahin sarili mo. Hindi ko sinabing palungkutin mo sarili mo, pasayahin mo rin sarili mo. But the thing is, huwag lang puro sarili. Tandaan nyo, saan bumagsak si Lucifer? Isaiah 14, basahin yan. Full of eye. Si Lucifer ay meron siyang eye defect. It's eye. Kaya may eye defect. Meron siyang mining company. Mine. That's selfishness. Kasi aakyat ako, papantayan ko yung trono ng Diyos. Naku, tingnan mo, tinarget niyo yun. Sarili. Praise God. If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are an excellent leader. Kaya nga, pag may leader ka, na kung saan hinihila ka minsan para lang, kasi ayaw mong puntahan, ayaw mong punta doon sa level na yon. Come on. Ka magalit sa kanya. Praise the Lord. Kasi, minsan, ipupush ka. Praise God. Kaya hindi ka push cart. Bakit? Meron siyang gustong marating.
ay manatili dyan sa lugar mo, sa kalagayan mo, sa level mo. Praise God. Hello, amen? Hallelujah. Paalala lang, no one goes on, but what we leave behind keeps us alive for someone else. Hallelujah. Ibang usapan, yung wala ka na, pero naaalala ka pa. Bakit? Dahil sa iyong mga ginawa. Praise the Lord. Tawag doon, legacy. Praise the Lord. Masarap lumisan sa mundong ibabaw na ito na meron kang ginawa. Haharap ka sa Panginoon. Ang maririnig mo, well done, faithful servant of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Kaya yung bawat opportunity na dumarating sa buhay mo, huwag mong babaliwalay. Praise the Lord. Napakapalad natin, lalo na yung mga nakatira, residents ng Taguig. Kasi lahat ibinibigay. Praise God, from head to foot. From head to foot. At ngayon, si Senator ay may project, yung KSP nga. At meron dalawa na ipag-pray na dapat na makapasok sila. Pero ang requirements, makilala mo talaga ng lubusan ng Panginoon. At dyan si Josh at saka si, ano bang pangalan mo ulit? Jasmine. At JJ. At ang magtututok sa inyong dalawa, kakausapin kayo, ay Jaden, si Joy. Oh. Ayan. Praise God. Kaya, naku, huwag babaliwalain yun. But the thing is, not just dahil may natatanggap ka, kilalanin mo. Ibang usapan to. Itong senador natin, na kung saan ay ano, hindi ka lang niya tutulungan, pero gusto niya makilala mo ng lubusan ng Panginoon. Tao rin siya, nagkakamali rin siya. May mga controversial din siya. But the thing is, nakakilala siya sa Panginoon. Di mo makakalimutan. Kaya nga, may mga opportunity na huwag mong sasayangin. Kasi, sisingilin tayo ng Diyos doon. Sa ayaw at sa gusto natin. Praise the Lord. Amen? Baka naman di kayo naniniwalang may rapture. Pero hindi ko kayo tinatakot. Praise God. Kasi hindi yun dapat mang pupusyatin, hindi lang takot. Pero sa totoo lang, yung takot sa Panginoon, yun ang magbibigay ng katalinuhan sa'yo. Bakit? Kasi pag takot ka sa Panginoon, tatalino ka, kaya mo mapagtagumpayan lahat ng mga tuksong dumadaan sa buhay mo. Kaya my question is, how about you? How will you be remembered? Paano ka maalala? Praise God. Tignan natin si David. Let's look at how the Lord described David. Paano siya dinescribe ni David? Ito, Acts chapter 13, verse 22. Praise God. Nakikita niyan? Sabi na, after removing Saul, he made David their king. Praise. Sino sumunod kay Saul? Sino? Buhay pa si Saul, pinalitan na ni David actually. Pero lahat, ang daming pagkakataon na pwede nang umupo, patayin si Saul para makaupo si David, pero hindi ginawa ni David yun. Kasi alam niya yung prinsipyo, touch not the anointed one. Kung may kakalabanin ka, huwag po yung lingkod ng Diyos. Kahit na ano pa yan. Hindi lang kasalanan ni Saul, pero minsan hindi niya pinatulan si David sa kadahilan ng ginagalang niya yung anointing na yun. Praise God. At dito sabi niya, God testified concerning him. Anong sabi ron? I have found David, son of Jesse. Look at him. Look at the description of the Bible. A man after my own heart. Anong sabi niya? He will do everything I want him to do. Tanong, kaya mo ba yun? David was a man after his own heart. Ano sabi doon? He will do what? He will do what everything God wanted him to do. Praise the Lord. I want him to do. Nilipat nyo na. Hallelujah. He will do everything I want him to do. NIV yan. Pagdating yan sa The Message, walang nakalagay lang dyan. The Message yan. David was a man after God's own heart. Why? Because he would do everything God wanted him to do. Praise the Lord. God removed him from his office and put King David in his place with his commendation. I've searched the land. Grabe sa The Message. So, I've searched the land and found this David, son of Jesse. He's a man, tingnan na, he's a man whose heart beats to my heart.
Touch ba kayo doon? Sabi niya, I've searched Ellen. Why? He's a man whose heart beats to my heart. Pareha sila ng tibok ng puso. Kaya pala, he was a man after God's own heart. Why? Parehas ng tibok ng puso. Kanta yan, tibok ng puso ko, tibok ng puso. Sa ulo yan ni Jester. Praise the Lord. Kanta niya yan dati-dati doon. Yeah. Ano ba yun? Di ba? Kanta yan doon? No? Ha? Ano ba yun? May kanta tayong ganun doon. Yung ganung, yung meron, tibok ng puso ko, tibok ng puso ko. Huwag niyo nang intindihin, wala ka lang. David was a man whose heart beat to God's heart. He would do what God told him to do. How about you? Yung pinagagawa ba ng Diyos, ginagawa mo? Praise the Lord. It's a question that you are on. Ikaw lang makakasagot ng buong katapatan. Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Masarap. Gawin natin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Lingkod tayo. Kaya involve God in everything. Nagtatrabaho ka, okay lang yun. Nag-aaral ka, okay lang yun. But the thing is, meron ka rin responsibilidad sa Diyos. Kasi ang pinakamahirap, nung nag-aaral ka, involve ka sa Diyos. Nung mag-exam ka, involve ka sa Diyos. Nung nagtrabaho ka na, hindi ka na involved sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hello! Kaya, check mo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin. Ang sarap kaya ng maglingkod sa Panginoon kahit nag-aaral ka pa. Hallelujah. At kahit na nandoon ka na sa kalagayan na mataas na level mo, dapat lalo kang naglilingkod sa Panginoong Diyos. Praise God. Amen? Hallelujah. Look at David's blessings. Tingnan nyo, pagpapala ni David. Acts 13:34. God raised him, and I mean, God raised him from the dead so that he will never be subject to decay. As God has said, I will give you the holy and sure blessings promised to David. Sandali. Tingnan nyo na, pakibasa ngayon yung I, yung I. Magmula dun sa I will give you. Malakas na basa. 1, 2, 3, go! Touch ka ba dun? Gusto mo ba yun? Ano yun? Holy and what? Holy and what? Pambira. Sure, wow! Di ba may kanta rin tayo yun? Hindi. Alam mo ba yun? Sure! Wow! Ha, ha, ha! Sakit tukod sa kabi. Sure! Wow! Ganun na lang. Sakit eh. Sure blessings. Holy and sure blessings. Look at the blessings of David. Why? He's a faithful man of God. Amen. Praise the Lord. Amen? God gave him a promise. A holy and sure blessings. Sa NIV, ay sa The Message, ang sabi na, when He raised him from the dead, He did it for good. No going back to that wrath and decay for him. That's why Isaiah said, anong sabi? I'll give to all of you David's what? Pakisigaw, David's what? Guaranteed blessings. Naintindihan ba natin yung guaranteed blessings? Dito sa NIV, sure. Ito, guaranteed. Pambihira. Amen ba? Amen. O di ba pag may binili kang isang bagay na may warranty, may guarantee, di ba pag nasira yung ganun, pwede mo ipalit, papalitan ng brand new. Bakit? May warranty na, may guarantee pa. Praise God. Hallelujah. Maglingkod ka sa totoong Diyos na buhay, ng totoong paglilingkod, meron kang guaranteed blessings. Amen. Praise God. Kaya check mo, bakit ako hindi pa sinasagot ang panalangin ko? Ano kaya problema? Si Lord o ikaw? Praise God. Hello, amen? Tingnan natin ang accomplishment ni David. Verse 36 ng Acts 13. Now when David had served God's
purpose. In his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Ito may kasiguraduhan din sa kaharian ng Diyos. Bakit? David had served God's purpose. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Purpose is so important. Ang kaligtasan, hindi yan ang pinakamahalaga. Anong pinakamahalaga? Yung bakit ka iniligtas ng Diyos. Pag ginawa mo yan, yun yung layunin. Pinakamatindihan, mga kapatid. Hello, amen? Kaya nga pag ikaw binigyan ng talent ni Lord, paggamit mo yan. Gawin mo yung purpose, yung kadahilanan. Pinakalayunin. Bakit? Praise the Lord. Amen? And take note. Praise God. Nawala tuloy sa isip ko yung take note. Praise the Lord. Naalog, ano? Much is given, yun. Much is required. Praise God. Kaya nga, pag nagsimula ka magpagamit, lubos-lubusin mo, paangat ng paangat. At parang pinagkakatiwalaan ko. Praise God. Binigyan ka ng talent, kumanta ka. Pero kahit na walang talent lahat tayo, kahit kumakanta ka na, kahit tumutugtog ka na, kahit may ginagawa ka na, lahat tayo dapat soul winner. Kailangan soul winner. Kaya nga, alam nyo, praise God, puputok tayo kagad. Noon, ang bilis ng putok. Bakit? May mga putok yung mga umaten. Hindi. Praise God. Ang bilis ng putok. Ano noon eh? Pabihira. Bakit? Itong mga ito yung mga masisipag noon mag-invite itong mga to. At sinasabi nga ni Jericho, merong kompetensya noon sa Paranaque at saka sa Taguig. Na pag ilan ang umaten sa live group, tatapatan daw nila. Okay. Ibalik natin ang nakaraan. Praise God. Bakit? Magsisimula na tayo uli ng process ng discipleship. At meron po, praise God, may live chat tayo ngayon. Pero hindi na katulad ng dati. Ang hamon ko nga lang, maximum of 3, minimum of 1. Hindi pwedeng 0. Praise the Lord. Mas maganda itong gagawin natin. Bakit? Hindi mahirap, pero madali, pero masaya. Maghahanap ka ng kamukha mo. Praise God. Magugulat kayo, may madodobleng Louis rito. May madodobleng Maan dito. Madodobleng Ann dito. May madodobleng Jeff dito. Praise God. Gugulat. Bakit? Pag kumilos siya, alam niyo po ba, praise God, kayang-kaya natin punuin to for the glory of God. Kaya ba yon? Kaya ba yon? Ano? Gawin natin yung layunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos. At magugulat tayo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, let's occupy the earth. Ano man tapakan natin, ang kinin natin. Praise God. I pray and I declare, next year, meron po tayong Sambuanga. On the making po ngayon. Praise God. Nakakonect? Yan, andyan sila, nakakonect. Praise the Lord. Next year, may ikakasal ako sa Sambuanga. May mababaptize sa Sambuanga. 2. Nung pumunta kami sa Australia, may nabaptize. 1. Praise God. Sa Sambuanga naman, next year, 2. Ikakasal pa sila. Andyan, nakakonect. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Ang pangalan nagsisimula sa J din. Kaya puro J. Praise God. Kaya nga, jackpot. Praise God. Glory to God. Serve God's purpose. Yan ang magbibigay sa atin ng kagalakan at fulfillment. Praise God. Okay. Effort and courage are not enough without purpose and direction. Praise God. Tatandaan niyan. Effort and courage are not enough without purpose and direction. There are few things as powerful as the joy of someone who got a second chance and their purpose. Sa totoo lang. Few things as powerful as the joy of someone. Ano yun? Who got a second chance and their purpose. Sa totoo lang, yung binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Praise the Lord. Amen? Yung bigyan ka uli ng pagkakataon. Yung bumagsak ka, sabi mo bumagsak ka, nagkamali ka, nagkasala ka, may ginawa ka, makapalpakan. Pero ibang usapan, yung si Lord, bibigyan ka ng another chance. Praise the Lord.
Amen ba yun? Kaya wala pong kasalanan na maglulugmok sa'yo talaga, sa totoo lang. Pag nalugmok at napahamak ka, hindi ka kasi nag-response sa Diyos ng tama. Kasi kahit anong kasalanan mo, basta't lumapit ka, hallelujah, may second chance ka eh. Pwede mong kantahan si Lord eh. One more chance. One more chance. Wala na, hindi nyo na alam yung kantang yan. Praise the Lord. Yung second chance and purpose. Si Kuya Alan nyo na lang nakakaalam ng kantang yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Verse 36, the message, David, of course, ano pa? Having completed the work God set out for him. Another, tingnan mo, yung accomplishment niya, ano yan? Completed the work God set out for him. Hallelujah. Kaya nga, ano siya? Achiever. He completed the work God set out for him. Sana naintindihan natin to. Amen ba? Amen. Kaya nga anything, everything na kinaroroonan mo, ay may purpose si Lord. Bakit? Kaya, I challenge you, mga estudyante pa lang ngayon, hallelujah, huwag kayong bibitaw sa Panginoon, lumalim kayo sa Diyos, kilalanin niyo sa nanlubusan, at pag kayo nakatapos na rin, at magiging professional kayo, at magtatagumpay kayo sa buhay, huwag niyong kalilimutan din ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Pag inilagay kayo sa abroad, kayong dahilan para magsimula sa abroad. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Praise. Ako sinacrifice ko talaga. Bakit? Talagang tinawag ako ng Panginoon na hindi apply yung aking tinapos. Bakit? Tinawag ako ng Lord eh. Praise God. Pero kung yung aking course ay para magdala sa iba't ibang lugar, mapupunta pa rin doon, mangyayari pa rin yun. Bakit? Kayo na tinuturuan ko, nag-response sa Diyos, pumunta man kayo sa iba't ibang bansa, ay pambihira. Tawagin nyo rin kami. Praise the Lord. Amen ba yun? Pero tawag na hindi lang tawag, hello moon, this is Mars. Hindi lang ganun. Serve the purpose of God. Complete the work of God. Buhay pa ba kayo? Praise the Lord. Amen ba? Hindi para, hindi para mamasyal. Hindi para mamasyal. Kundi magawa natin yung layunin, yung gustong pinagagawa ng Diyos sa atin. May kausap akong bishop na kung saan, kasi magko-convention this October sa Thailand. Magtuturo po ako doon sa isa sa speaker. Ngayon, although nandito pa rin kami, alis kami ng Biyernes, ng Lunes, pero babalik din kami kagad. Martes, andito na kami. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng bishop na kung saan, hallelujah. Nag-uusap-usap kami na kung saan. Kasi, kung gusto niyo, pwede rin kayo sumama. Kasi pwede rin ako magsama eh. Dahil ang next convention next year, South Korea. Itatapat saan? Sa panahon ng cherry blossoms. Naririnig ko lang yan eh. Naririnig ko lang yung cherry blossoms na yun eh. Praise God. Sa Korea. Praise God. Gusto mo sumama, Louie? Tawa, ayaw. Chester, gusto mo? Sure. Kanya ng mga sagot. Alan, gusto mo? Siyempre. Yeah, sure. Praise God. Sure. Siyempre. Praise the Lord. Sasama kayo? Sama na. Nagbago na. Sasama na. North Korea kayo pupunta. North Korea kayo pupunta. Ayaw nyo? Libre pumasahe. Ayaw nyo? Libre pumasahe. Papunta doon. Libre. Pabalik. Bahala kayo. Praise the Lord. Di yung birahin mo. Hallelujah. Pagkatapos pinag-uusapan na namin kasi yung samahan ng body of Christ ililibot. At sabi niya, Pastor, baka pwede tayo magsama. Turo kayo sa Malaysia, pati sa Japan. Ang bira, sabi ko. Siyempre, sure. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Serve God's purpose. Hindi para maglakwat siya. Pero, higit sa lahat, kasama na rin yun eh. Ang ganda kaya nun, yun ba, sumasaya ka na, pero nagagawa mo pa yung kalooban ng Diyos. Praise God. Ako, Lord, prayer ko, bless mo ko, hindi para pang sarili, kundi magawa ko yung pinagagawa mo sa buhay ko.
Praise God. Hallelujah. Amen ba yun? Kasi, pag pinagawa ni Lord yan, siyang bahalang magbigay ng provision eh. Praise God. Kaya ngayon pa nga lang, inulitin ko, baka nakalimutan nyo mga kapatid, next year, sa anniversary sa Shaton, ay may family camp tayo doon. Maghanda na kayo. Huwag nyo nang idahilan na wala kaming pamasahe. Ngayon, isang taon na paghahanda. Oh, praise God. Next year yun. June yun. Ang anniversary, June 12, holiday. Oh, pagkatapos magkaroon tayo ng 2 nights and 3 days na family camp doon. Kaya is-reserve nyo na yung week na yun. At may konti lang. Gusto ko lang marinig ang boses nyo. Boses nga lang ang narinig ko. Praise God. Next. What motivates you? Is it faith or wealth? Kita nyo yan. Ayan si Sean, no? What motivates you? Pang-asar na mukha yan, ano? Praise God. Is it faith or wealth? Who is the driving force that wakes you up each morning? Sana pati yung mga nagtatrabaho, nakakonect, ano? Yung mga absent dito, sana nakakonect, ano? Praise God. Lalo na yung hinahanap ko, sana nakakonect, ano? Praise God. Who is the driving force that wakes you up each morning? Praise God. Kasi, kita niyo, may nakita kasi ako, nirepost ko. Pag lindol, Diyos ko. Pag bagyo, Panginoon ko. Pag may sakit, Panginoon, tulungan mo ko. Pag simba, busy ako. Ulitin ko, pag lindol, Diyos ko. Sino hindi naman mapapa-Diyos ko? Kagabi po, naginip ako. Hindi ko alam kung madaling araw ba yun, nagising ako eh. Ang lakas daw ng lindol. Kasi yung kama daw namin gumagano, no? Tapos pati yung bahay gumagano. Ang tagal pa raw. Ang bihira, ang tagal pa. Lindol, Diyos ko. Bagyo, Panginoon ko. Pag may sakit, Panginoon, tulungan mo ko. Pag church, busy ako. Grabe. Bihira. Touch ba kayo? Anong nagtutulak sa'yo pag gigising ka sa umaga? Dahil ba sa trabaho? Anong una mong ginagawa? Baka mamaya dito lang sa church ikaw nagwo-worship. Alam niyo, mahirap pag dito lang nagwo-worship. Di mo enjoy. Baka mamaya. Kailan mo naaalala yung worship pag may problema ka lang? Ito ang paalala. There is something dangerous, just like the devil, and that is money. Hindi ko itong matatapos, pero gusto ko lang sapusin itong basahin na to. Paalala lang to. There is something dangerous like the devil, and that is money. Are you too busy with work or business to take time to pray and worship the Lord? Almost no time for God? Just asking. Just a reminder. Praise God. It's not condemnation. It's a reminder. Sobra ka na bang busy? Paalala yan, ha? Paalala yan. The Bible did not say that Satan is the root of all evil. But love of money is the root of all evil. Tandaan yan. Ang Biblia nagsasabi, hindi niya sinabi na Satan is the root of all evil. No. Love of money is the root of all evil. Minsan sisisihin mo si Satan, hindi po ako nakapag-pray paggising ko. Kasi nagmamadali na ako, malilate na ako. Si Satanas ba ang nagsabi? Ang dahilan noon, ikaw. Hello? Amen? Praise God. That's why others have so many time for their job, but no time for God. 2 choices. Pursue money or service to God. Come on. Hallelujah. Amen? Hindi ko ito matatapos, pero gusto ko lang although na nakikita nyo ito kasi nakita ko ito eh. Gusto ko lang ipakita ko ulit sa inyo. How we treat our church versus our work. Kayo magbasa, number 1. Go.
Number 2. Wala nang paliwanagan. 3. Go! Yun. Wala, sabi ko, wala nang paliwanag. Sige. 4. Lakas. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Ha? Pag sa church, nireview ka, lipat na lang ako sa iba. Nagawa mo ba yan sa trabaho? Pag pinagsabihan ka, lipat na lang ako ng ibang trabaho. Hindi. Hindi. Ang gagawin mo? Di po, sa susunod, sisikapin ko na. Sabi ko, wala nang paliwanag pala. Number 5. Go! Totoo ba yan? Tanungin mo nga yung katabi mo, totoo ba yan sa'yo? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Ah? Totoo ba yan? Ba't ka namumula, Sel? Praise God. Hallelujah. Praise God. Number 6, wala nang paliwanag. Go! Totoo ba yan? Tanong lang. 7, go! Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo yan, kasi ako gumawa niyan, yung number 7. Wala akong pinatatamaan dyan. Matindi nga eh. Matindi nga eh. Minsan nga, mas malayo nakakapunta eh. Yung mas malapit, hindi makapunta eh. Yung mga wala rito, na alam nyo na nandyan sa online, sino mas malayo bahay nyo? Mas malayo ba bahay nyo kay Jester at kay Alan? Kinakausap ko yung mga nasa online. Ba't wala akong marinig na sagot? May narinig. Praise. Nagsalita ba? Praise the Lord. Number 8. Lakas. Tatapusin ko na muna dito. Number 8. Para mawala yung tension. Number 8. Go. Sa church, pwedeng gambalain pag may tumawag. Pero sa meeting, hindi pwedeng gambalain kahit sino ang tumatawag. Meeting ng trabaho. Tama ba yun? Nako po. Kaya, check yourself before it's too late. Check yourself before it's too late. Hello, amen? Hindi, dito ako magko-conclude kahit sobra na ako. Ito, kasi mahalaga ito ipasok ko eh. Yan. Nabasa niyo na ba yun? Yung storya ng mag-ama na nagtanong yung anak, Dad, gaano kalaki ang Diyos? May nabasa kayong ganon? Ang paliwanag ng tatay ay pinakita. Nakikita mo yung aeroplanong yun? Yes, Dad. Ang liit, di ba? Dinala sa airport. Kikita mo itong aeroplano to? Yes, Dad. Ang laki. Sabi niya, ang laki ng Diyos ay depende sa distansya mo sa Kanya. Pag mas malayo, maliit lang ang Diyos sa'yo. Pero pag malapit ka sa Kanya, malaki ang Diyos sa'yo. Kamusta ka? Bakit ganyan na lang basta ang tingin mo sa Diyos? Ang liit ng tingin mo sa Diyos.
tingnan mo, baka ang layo mo na sa Kanya. Kasi lalaki lang yan, tingin mo, pag malapit ka sa Kanya. Just like the airplane. Yeah, pag nandun, nakikita mo. Pero ang liit. Problema nga ni si Jay noon eh. Paano kaya pumasok sa loob ng airplane na wala namang hagdan? Problema niya yun eh. Nasolusyonan na lang nung nakasakay ng aeroplano. Liit ng airplane. Pero pag nasa airport ka, yung sasakyan mo, ang laki. Why? Distance. Baka naman umaaten ka, pero ang layo na ng distansya mo sa Diyos. Kaya kahit anong marinig mo, baliwala lang sa'yo. Pasok dito, labas dito. Oo, pag may question and answer, nakakasagot ka. But the thing is, baliwala lang yun. Hindi mo ginagawa. Hindi mo ina-apply. Kamusta ka? Hallelujah. Sa lahat, pati yung mga nasa online, parang parusang pumunta sa church. Baka naman distansya mo, layo na. Praise God. Gaano kaimportante ang Diyos sa'yo? Gaano kaimportante ang pagdalo sa church? Gaano kaimportante ang makinig at gawin? May kanya-kanyang dahilan. But the thing is, yung dahilan mo, nagpapaliwanag kung gaano kalayo o yung distansya mo sa Kanya. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Kapatid, hallelujah. Bawat isa rito, kilala natin sarili natin. Hallelujah. Malapit ba tayo sa Diyos o malayo? Malaki ba ang tingin natin sa Kanya o maliit? It depends on the distance na meron ka sa Diyos. Just focus on God. Lahat po, mag-concentrate po lahat. Hallelujah. Glory to God. Just close your eyes. Sige. Praise God. Concentrate. Lahat. Pati yung mga nasa likod, hindi kayo exempted. Praise God. Hallelujah. Pati yung mga nasa online, hindi rin kayo exempted. Glory to God. Focus on God. Baka mamaya may ginagawa ka sa Kanya, pero ang layo mo na. Hallelujah. This is a reminder. It's a reminder. It can be masakit, pero ito'y paalala. Before it's too late. Hallelujah. Pwedeng kumakanta ka sa Kanya, pero ang layo mo na. Pwedeng umattend ka, pero ang layo mo na. Kumakonek ka, pero ang layo mo na. Kaya nga ang pagpunta nga lang sa church, ang bigat ng paa mo. Bakit? Pwede naman kasi kumunek na lang. Kahit ang lapit mo lang. Bakit? Layo mo na. Hindi mo magawa ang vision. Bakit? Ang layo mo na. Hindi ka makapagpatotoo, hindi ka makapag-win. Bakit? Ang layo mo na. Kapatid, hallelujah. It's a reminder. Pero still, si Lord nag-aantay sa pagbabalik mo sa Kanya. Si Lord, naantay ka niya. We turn our
give us clean hands, oh, give us pure heart. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God, let us be, oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God, let us be, oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, so give us clean hands, give us pure heart. Let us not live our souls to another. Oh, give us clean hands, oh, give us pure heart. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, God, let us be a generation that who seeks your face. Oh Jacob, oh God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Yes, Lord. Give us a clean hands, oh God, and a pure heart, Lord. Yes, God, that's our prayer, oh God. Clean hands and a pure heart. Lord, you know our minds, you know our hearts, oh God. That's why we surrender everything unto you, Lord God. We humbly bow down unto you, oh God, asking for your forgiveness of our shortcomings, Lord God. Hallelujah. For truly, Lord, apart from you, we can do nothing, and we are nothing, Lord. We need you, Lord. We love you, Lord God. Hallelujah. Lord, let there be a great awakening, a great revival in our hearts, Lord. Revive your people, O God, maging yung mga nasa malayong lugar, Panginoon. At yung mga nandito, at yung mga nakakonect, lalo na yung anlalapit lang dito. Panginoon, huwag pong babaliwalain ang pagdalo ng gawain. Huwag pong babaliwalain ang mga salita na naririnig, Panginoon. Hallelujah. Let there be a conviction, a mighty conviction. Kilalanin ka namin ng lubusan. Sundin ka namin. I-apply yung mga natututunan namin. Hallelujah. And Lord, I pray, Lord God, sa mga nanghihina palakasin mo, sa mga nagkakasala patawarin mo, Panginoon. Manumbalik sa iyo. Sa mga lalakas at sumusunod sa iyo, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon. Ikaw nakakaalam ng laman ng puso namin. Wala kaming may tatago. Sa mga sumusunod, Panginoon, at nakalulugod sa iyo, I pray and I declare, pagpalain mo po, O Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Truly, Lord God,
hindi kami lugi na maglingkod sa iyo, sumunod sa iyo, ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh God, let us be a generation that sees, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Thank you, Lord, for giving us another chance, Lord. Lord, we will become faithful unto you, Lord. Obedient unto you because we love you, Lord God. Salamat po, Amang Banal. It's another day, O Lord God. Hallelujah. Masalamat sa araw na ito, Panginoon. Linuwid mo kami, inayos mo kami. May bagong pagkakataon, Panginoon, muli na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Thank you, Sid.